Maligayang pagbabalik mga kasolid ng Nito Donaire fight announcement. Heto na ang hinihintay natin, ang pagbabalik ng The Filipino Flash manager ni Naoya Inoue. Umamin na matatalo ang Hapon. At sa latest update sa ating pangbatong si Alas, confirm na meron ng kalaban. Para sa ating unang balita mga kasolid, ang pagbabalik ng 4 Division World Champion The Filipino Flash Nito Donaire Jr. Nasa kasalukuyan nga ay merong kartadang 42 wins, 28 knockouts, merong 8 talo at nakatikim na rin ng 2 knockouts. Hindi rin pinalad si Nonito sa 2 huling laban. Ito nga yung rematch kay Naoya Inoue at ang laban para sa bakating WBC title kontra naman kay Alexandro Santiago. Knockout nga sa round 2 itong ating pangbatong si Nonito Donaire Jr. kontra dito kay Naoya Inoue at tinalo rin siya ni Santiago via naman unanimous decision. Pero hindi natin maitatanggi mga kasolid na itong ating pangbatong si The Filipino Flash ang nagpahirap dito sa Japanese Monster sa una nilang bakbakan at halos matalo pa nga rito ang halimaw ng Japan. Kaya abangan natin mga kasolid ang muling pagbabalik ng The Filipino Flash Nito Donaire. Abangan nyo mga kasolid ang announcement ng kanyang laban sa channel ni Nemuel Iparagire. At siguradong napakagandang bakbakan nga ito mga kasolida. Samantala, busy nga sa kasalukuyan ang tandem na nitong si Donaire Sr. at Raymart Gaballo. Yan nga ay patungkol sa papalapit na laban ng ating pangbatong si Raymart Gaballo, ang kasalukuyang number 1 sa WBO Bantamweight Division. Kontra nga ito sa Thailand boxer na si Pai Parub na may kartadang 35 wins, 27 knockouts, meron ng 3 talo. Ang kanilang ang laban ay magaganap ngayong February 13. Medyo bababa itong si Parov, 5'3.5" lang ang tangkada, samantalang ang ating pangbatong si Gaballo, 5'6", liyamado ang ating kababayan. Kaya good luck dito kay Raymart Gaballo, sana ay makuha ang panalo. Sa kabilang balita naman mga kasolid, manager promoter nitong The Monster ng Japan, meron niyang inamin at posible nga daw matalo itong si Naoya Inoue. Yan ay kung sakaling aakyat na ng dibisyon itong halimaw ng Japan. Alanganin pa talaga itong mga Japanese promoter kaya pinapa-stay pa nila ng 1 taon itong si Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division. Bawi naman ang Japanese promoter, wala nga daw makakatalo dito kay Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division kahit pa itong kanyang makakalabang si Luis Pantera Neri at ang sunod na si Murodjon Akhmadaliev. Wala raw makakatalo, pero bakit hindi subukang ikasa sa naghahamong si Angas ng Pinas, Cuadro Alas General Casimiro nang magkaalaman na. Patungkol naman sa laban ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro, meron na nga daw kalaban ng ating pangbato. Nabanggit nga yan sa live ni Kuyang Joseph, nag-breaking news nga. May kalaban na, sino ang makakalaban ni Cuadro Alas General Casimiro. Kinumpirma nga yan ni Kuyang Joseph sa kanyang live kanina lamang at sinabi nga meron na nga daw kalaban ng ating pangbatong si Angas ng Pinas, pero hindi niya lang muna sasabihin kung sino ang makakalaban. Hintayin daw natin ang announcement ng Treasure Boxing Promotion. Banat pa nitong si Kuyang Joseph, handa siyang makipagpustahan na ang bakbakan daw sa pagitan ni Alas at ni Inoue ay matutuloy ngayong taong 2024. Kaya ating aabangan na. Ito nga nag-remarks ni Kuyang Joseph. Ayan ang pinapasabi sa akin. 70% sure. Sino? Hindi po pwedeng sabihin. Pero I'm giving you a good feel. Kaya request ng mga boxing fans sa ating pangbatong si Angas ng Pinas, focus sa trading at dapat magsimula na raw mag-ensayo at ipakita raw ang tunay na angas sa susunod niyang laban. Shoutout nga para sa ating dalawang pangbatong Pinoy. Shoutout Cuadro Alas General Casimiro at The Filipino Flash Nito Donaire Jr. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel,
pasubscribe naman. Mabuhay, Dr. Albi Vlogs. Brrrr.